Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagbibigay ang pantas na sirak ng isang payak ngunit malinaw na payo. Ang pagpapakumbaba ay kalugod-lugod sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Poon biyaya mo'y ibigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. Ang tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Sa lumang tipan, lumapit ang sambayanan sa bundok ng Sinai upang marinig ang tinig ng Diyos. Ngayon, lumalapit tayo kay Jesus, siyang tagapamagitan ng bagong tipan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu
ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka. At doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Noong nakalipas na linggo, tayo po ay pinalahanan ni Jesus na pagsikapan nating makapasok sa makipot na pintuan dahil marami ang magpipilit pumasok pero hindi makakapasok. Kaya pagsikapan makapasok
sa pintuan ng langit. Ngayon naman sa atin pong pagdiriwang ngayong ika-22 linggo ng karaniwang panahon ay paalala sa atin na tayo po ay matutong magpakumbaba. Minsan, kung sa mga nakapunta na po sa Bethlehem, doon sa sinilangan ni Jesus, talagang napakaliit ng pintuan. Kailangan mong yumuko kung gusto mong makapasok. Maliit lang po yung butas ng pintuan. Hindi ka pwedeng nakatayo na pumasok. Wala kang choice kundi ang yumuko. Kaya pala ganun yung wisdom. No, kasi kung gusto mong makapasok, yumuko ka. Ibig sabihin, magpakumbaba ka. Then pagpasok mo, talagang mas mataas pa po dito, no? Yung loob, yung ceiling, bago ka makapunta doon sa kung saan siya ipinanganak mismo, no? Doon sa bayang iyon. At magandang mapaalalahanan din tayo ngayon sa mga nagsisimba sa 5:30 a.m. na para bang pwedeng sabihin, wala na tayong ibang pupuntahan. Diba? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Yung bang gusto mo pang, kasi siyempre, nung kabataan natin, gusto natin mataas ang marating natin. Pero may hangganan eh. Nakikita nyo ba yung katotohanan? May hangganan. At kahit anong taas mo pa, wala na. Pababa naman tayo. Nakuha nyo ba? Dati gusto mong tumangkad, di ba? Pinaglalaban natin, ay dapat straight body ka. Ngayon, kahit anong straight body mo, yumuyuko ka talaga. Lumalambot yung buto eh. Di ba? Nung bata ka talagang, gaganon pa yung ng nanay mo, di ba? Para maging straight body ka eh. Pero pag tumatanda, yumuyuko tayo. Di ba? May panahon para tayo, di ba, tumaas. At kailangan din natin maunawaan, may panahon na kailangan natin ng bumaba. Yung kusang bumababa. Yung natatanggap natin ng maluwag kaysa yung napakabigat sa kalooban na gusto mo pa rin umangat, gusto mo pa rin talagang tumayog. Sabihin nyo nga po, humility. Di ba yung magpapakumbaba? Natutunan na ba natin ang salitang ito sa karanasan natin sa buhay? Kaya sabi po, di ba, sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, tandaan mo, habang dinadakila ka o habang dumadakila ka, matuto kang magpakumbaba. Habang nagtatagumpay ka, habang umaasenso ka, matuto kang magpakumbaba. Kaya lang, karamihan nga, yung opposite ay bakit mas nagiging mayabang tayo? Ngayon, sa mga nangyari, ngayon ay huling araw ng buwan ng Agosto, bukas Berna, at ang daming nangyari sa buwan ng Agosto, ang daming kayabangang umiral sa buwan ng Agosto. Ngayon, papasok tayo, sana ma-realize natin, diba, ang daming nagyayabang sa kanilang mga natamo sa buhay, ang daming ipinagyayabang yung mga nabili nila. Kailangan ba talagang ipagyabang? Nakalimutan mo na ba na ang lahat ng mayroon ka, lahat ng mayroon tayo, galing sa Diyos? Kahit na pinagsabihin mo, pinagtrabahuhan mo yan, galing yan sa Diyos. At ang kailangan natin ipagmalaki na ito ay galing sa Diyos at salamat sa Diyos. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, di ba, lagi tayong lumapit kay Kristo. Lagi tayong lumapit sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya bakit parang pakiramdam natin galing sa atin at dahil sa akin? Hawakan niyo nga po yung mga ulo ninyo. Sige nga po, pakihawak nga. Baka hydrocephalus na tayo lahat sa kayabangan. Laki na ng ulo natin di ba?
Konting asenso lang, konting kita lang. Minsan nga, matanggap mo lang yung ayuda, yung akap, parang ang yabang-yabang mo na. Di ba? May ganung attitude. O anong sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo? Ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itataas. Sabi dito kasi, dahil inimbitahan siya, di ko alam, no? Dahil inimbitahan siya, sikat si Jesus, kilala si Jesus, kaya yung isang Pariseyo na kilala naman natin na marami sa mga Pariseyo ang against o basher o critic ni Jesus. Pero inanyayahan siya doon sa bahay na tinanggap naman ni Jesus. At ang nakita niya, lahat ng mga nandoon, nag-uunahan doon sa presidential chair, nag-uunahan doon sa malapit, na hindi alam kung ano, actually hindi alam alam ni Jesus yung motivation. Walang maitatago sa Diyos. Alam niya yung dahilan, bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. Kaya nakita niya ito, nag-uunahan itong mga ito. So nag-uunahan sa pwesto, nag-uunahan, siyempre kapag nandoon ka, iba ang tingin sa iyo ng tao. So nagpapa-impress. O kaya naman, gustong magpa-impress. Nakakapagod din magpa-impress. Alam niyo ba yun? Hindi niyo ba napapansin? Yung mga taong gustong magpa-impress, gustong umangat sa lahat. Sabihin niyo nga po, angat. Sige nga, paki-spell nga yung salitang angat. A-N-G-A-T. Angat. Kapag binaliktad, hindi niyo ba nakapansin? Di ba? Gusto mong umangat, kaya ifo-flaunt mo lahat ng binili mo. Gusto mong umangat, kaya gusto mong ipagmalaki. Ito ang dami ng kotse, ito ang dami ng bahay, ito ang dami ng pera. Pati yung mga damit, signature. Gusto mo pati yung bag, signature. Mukhang tanga. Hindi naman bagay, di ba? Nakikita nyo ba? Kahit anong yaman diya, kaya sabi, you cannot buy class. Kasi mahirap yung ipinipilit lang, di ba? Ipinilit mo lang na magmukha kang sosyal. Ipinilit mo lang na magmukha kang mayaman kaysa sa iba. Pero ang lumalabas, nagmumukha tayong tanga sa pinaggagawa natin. Gusto natin lagi inaangat tayo. O yan tuloy. Ano nangyari? Nalalaman natin tuloy na lahat pala ay dahil din sa kamalian, dahil sa kaswapangan, sa pagiging ganid. Anong ipinagmamalaki natin? Reality, yun ang nagiging attitude natin. Nawawala na yung sa mga magulang na tibali ng magdildil ng asin. Di ba? Uy, edad nyo to. Panahon nyo ito. Pero napakagandang prinsipyo, napakagandang paninindigan. Di bali nang kumain tayo na isinausaw sa asin o mantika, basta't marangal, galing sa marangal, pinagtrabahuan, pinagpaguran, sinikap mong magtrabaho sa tamang pamamaraan. At yun yung may ipagmamalaki ka, taas noo kang lumalakad, wala kang ninanakaw, wala kang inaagrabyado. Kumpara doon sa kakain ka sa napakamahal na pagkain, tapos pasosyal ka kasi yung kakapiranggot, laging may naiiwan. Di ba? Yung bang, kasi pag kinain mo, di ba, pag umorder ka, di ba, no? Pag inubos lahat, ang sasabihin ay PG, patay gutom. Kaya dapat, pag may naiwan doon na isang slice, ay sosyal. Mukhang tanga lang. Binayaran mo ang mahal-mahal, tapos nahihiya ka na kunin. Kahit nga mag-take out, nahihiya ka. I-take out.
Sino pinaglololoko natin? Mga sarili lang natin. Pero sayang di ba? Sayang. Kaya, iwas-iwasan natin, yung magpapa-impress ka lang. Yung mga tunay na mayayaman, ayan, yung katabi ninyo. Kala nyo lang mahirap yan, pero mayaman. Kasi mahirap yung magsusot ka lahat ng mamahalin, o hold upin ka rin lang, at hindi ka panatag lumakad sa kalye. O kaya naman, kung ipangangalandakan mo na mayaman ka, ay mayat maya, may mangungutang sa'yo, may lalapit sa'yo, edi wala kang katahimikan. Pero kung nagpapakasimple ka, nagpapakumbaba ka, di ba, tahimik ang buhay mo. Ay, iwas-iwasan natin to. Alam niyo, parang sakit na rin ito. Sakit na hindi natin nakikita, kaya hindi nagagamot. Yung kayabangan. Pero saan nga ba tayo dinadala ng ating kayabangan? Ang isang malinaw lang, kung tayo ay matututong magpakumbaba, mabuhay ng may kababaang loob, malamang may iaangat tayo nito sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga kahilingan, mga panalangin, ang ating itutugon. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Panatilihin mo kaming iyong simbahan sa kababaang loob habang ginagabayan ng mga pastol na iyong tinawag at itinalaga. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Maging mas mahabaginawa ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang hindi nila malimutang ang kanilang unang tungkulin ay sa bayan, lalong-lalo na sa mahihirap at sinisiil na mga makapangyarihan. Gabayan mo sila ng liwanag ng iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, bibiyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon upang paglingkuran namin ang isa't isa ng may kababaang loob. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.